Sangkaterbang isda ang napadpad sa baybayin ng Pagudpod, Ilocos Norte. Tulong-tulong ang mga residente ng barangay Pasaleng para hatakin ang lambat na puno ng isdang tinatawag ng mga lokal na salmon. Ayon sa kagawad, umabot sa halos 10 tonelada ang nakuha ng 4 na bangka. Kaya lahat ng tumulong ay nabigyan ng isda. Ngayon lamang daw sila nakahuli ng ganyang karami. Bago yan, nauna ng pinagpestahan sa parehong bayan ang sandamakmak namang dilis na umabot daw sa mahigit 2 tonelada. Pinuna ng ilang senador ang bahagi ng COMELEC form para sa pagbawi ng pirma sa People's Initiative na nangungusisa pa ng dahilan ng pagbawi. Sunod-sunod naman ang mga pagkilos kontra Chacha, kabilang ang pagtakbo ng hubot-hubad ng ilang estudyante. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa isinagawang taunang oblation run ng mga miyembro ng Alpha Phi Omega ETA chapter sa University of the Philippines, Diliman, nagpahayag ng pagtutol ang mga lumahok sa tangkang pag-amyenda sa saligang batas. Ang mga hubot-hubad na fratmen dala ang mga placard na bumabatikos dito. Nagkilos protesta naman ang kilusang Mayo 1 sa People Power Monument. Panawagan nila tamang sahod sa mga manggagawa at hindi Chacha. Mainit pa rin nga ang usapin ng Chacha, lalo't ayon na rin mismo sa grupong pirma o People's Initiative for Modernization and Reform Action, tuloy pa rin ang pangangalap nila ng pirma na lampas na umano sa 8 milyong kailangan. Meron na kami almost 9 million na signatures. Papaabutin namin ng mga more or less 20 million signatures para makita nila na ang taong bayan ang talagang nagtataguyod ng ating pirma at ang ating People's Initiative. Pero sabi ng COMELEC, kung kasama kayo sa pumirma sa pag-amyenda sa konstitusyon pero gusto nyong bawiin ang pirma nyo, fill-upan nyo lang ang signature withdrawal form na ito na makukuha sa COMELEC offices sa inyong lugar. May ilang detalye lang na hinihingi ang COMELEC, gaya ng pangalan, address, precinct number, barangay at iba pa. Bunsod daw ito ng kahilingang magkaroon ng proseso sa pagbawi ng pirma. Ayon sa COMELEC, nananatiling suspendido ang Resolution 10650 o yung rules na gumagabay sa pagsasagawa ng People's Initiative. Kaya raw hindi muna ito uusad sa ngayon. Ito, nire-record lang po namin muna. Bakit po siguro masasabi nyo na i-record muna at wala pang aksyon na gaganap? Dahil nga po yung pong Republic Act 6735 at yung pinagsama pong implementing rules nito na Resolution 10650 ay nire-review po namin. Pinuna naman ni Senador Amy Marcos kung bakit tinatanong pa sa form ng COMELEC kung ano rason sa pagbawi ng pirma. Kung hihingan pa raw ng paliwanag ang mga tao, magiging mahirap ang maramihang pagbawi ng pirma. Welcome daw ang hakbang ng COMELEC, sabi ni Senador Joel Villanueva, pero sana wag nang pahirapan ang mga gustong bawiin ang kanilang pirma. Agad namang nilinaw ng COMELEC na hindi naman required na magsabi ng rason ang mga babawi ng kanilang lagda sa People's Initiative. Bagamat nandun po sa form yan, hindi po sa pilitan na maglagay po ng rason. Kasi importante lang naman po dito ay action po nila ito, pirma nila, yung binabawi nila, kanila po ito. At binibigyan po yan ng proseso ng COMELEC paano bawiin. Bagamat aminado ang grupong pirma na hindi pa nila nakukuha ang kailangan lagda sa lahat ng legislative districts, kampante raw silang hindi sila maaapektuhan ng inilabas na withdrawal form ng COMELEC. Hindi naman kami masyadong naapektuhan yan kasi as of the other day, we already gathered 19% of total signatures nationwide. Ayon sa isang kongresista, nananatili silang mapagbantay sa Chacha. Handa kami na sa mga legal na move sa Supreme Court at saan man para questionin itong mga pirma na ito. Sa bagong hakbang raw ng COMELEC, umaasa raw si Albay Representative Joey Salceda na sanay ma-focus na sa merito ang diskusyon sa Chacha. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa mga nagbabalak humabol sa Valentine's Day celebration, ito na po ang ating ulat panahon ngayong weekend. 2 weather systems pa rin ang nakakaapekto sa bansa. Una, ang mahinang amihan na hanggang sa extreme northern Luzon na lang nakakaapekto.
Posible pa yang humina sa mga susunod na araw. Easterlies naman ang dominant weather system sa malaking bahagi ng bansa na magdadala ng maalinsangang panahon. Gayunman, maghanda pa rin sa posibleng localized thunderstorms. Sa Luzon, umaga pa lang ng Sabado, may light to moderate rain sa Aurora at Quezon. Magpapatuloy sa hapon ang ulan yan sa Mindoro. Sa hapon din ang ulan sa Bicol Region pagsapit po ng Linggo. Sa Visayas, may mga pag-ulan na rin sa Aklan at Leyte provinces sa Sabado. Pero pagsapit ng Linggo, halos buong Visayas na po ang uulanin. May heavy to intense rains sa Aklan kaya maghanda sa posibleng baha o pagguho ng lupa. Western Mindanao naman ang uulanin umaga pa lang ng Sabado. Magpapatuloy yan hanggang Linggo at halos buong Mindanao na ang uulanin sa hapon at gabi. Dito naman po sa Metro Manila, magandang panahon ang aasahan sa buong weekend. Pero huwag magpakampante mga kapuso at magdala pa rin ng proteksyon sa init at ulan. Mga kapuso, sabi nga sa isang kanta, where do broken hearts go? Kung maisa batas ang isang panukala, pwedeng pumunta sa boss o sa HR office para mag-file muna ng heartbreak leave. Ang mga bagong break, pabor ka ba riyan? Ang boses mo, pakikinggan natin sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Respect. Diba? Tsaka lahat na nangyayari sa buhay natin, hindi naman yun by chance or by accident. Di na nakapagpigil maluha ni Kim Chiu sa matchmaking segment para sa mga ex ng It's Showtime na palabas sa GTV. Lahat naman na nangyayari sa buhay natin is written and ginawa na yun bago pa man tayo pinanganak. Si PJ nga, 10 taon nang hiwalay sa ex, pero naluluha pa rin tuwing naaalala ang mapait nilang breakup. Naka-move on na raw siya sa tulong ng kanyang spiritual advisor. Baka po tears of joy na lang to. Ang pag-move on naman po is talagang tatrabahuhin mo rin sa sarili mo. Paano pa kaya kung bagong break lang? Ang To The Rescue, bagong panukala sa kamera para sa heartbreak leave. Saktong Valentine's Day yan inihain ang kinatawan ng Cagayan de Oro 1st District na si Representative Lordan Suwan. Kung may isa sa batas, pwedeng humingi ng unpaid leave ang mga sawi pero depende sa edad. 1 araw lang kung below 25 years old, 2 araw kung 25 to 35 years old, at 3 araw kung 36 years old and above. Mas mahaba ang heartbreak leave habang tumatanda kasi mas it's complicated daw ang mga issue sa pamilya, pera at iba pa. Naging heartbroken na rin po ba kayo? Dumaan na rin. So, I understand what they're going through. So, and if it were me, pag binigyan ako ng chance na makapag-rest or makapag-isip or just kahit one day lang, pwede na yun. Simple lang ang kailangan para mag-avail ng heartbreak leave. Gumawa lang sila ng signed statement certifying na galing sila ng heartbreak or galing sila ng makipaghiwalay sa jowa within 30 days, within the past 30 days, and then pwede na yun. Ayon sa isang psychologist, posibleng ramdam talaga sa trabaho ang pagkadurog ng puso. When you're depressed talaga, you find you have no energy at all, even to get out of bed. You cannot focus on your work. Bukod sa mental health, posibleng may physical na epekto rin dahil pwede itong magdulot ng broken heart syndrome o stress cardiomyopathy o biglang paghina ng heart muscle dahil sa stress. Meron talagang broken heart syndrome na because of that hurt to your heart, you could actually die from a broken heart. Sakaling liliban sa trabaho, mainam daw na gamitin ito ng wasto. Parang kulang yung 1 day. In fact, kulang yung 3 days. If you're gonna use that 1 day, I would suggest you talk to someone who's a professional. Approve naman agad ang heartbreak leave sa aking mga nakausap. Para kapag nasaktan, pwede kang magpahinga o makapag-isip-isip. Kailangan pahinga kasi tagang diaramdam mo yun eh. Kung iisip mo yung sarili mo, leave ka muna, baka maapektuhan yung work mo. Pero hindi sakop ng leave ang heartbroken, pero hindi naman nakipag-break. Konsensya rin daw ng empleyado kung magkukunwaring sawi para lang maka-absent.
Alam naman siguro ng karamihan na, uy, wala tong jowa, bakit biglang nag-heartbreak leave? So masisira rin naman yung reputation niya. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online sa isinusulong ngayong panukala para sa mga broken-hearted. Para sa ilan, malaki raw tulong ang heartbreak leave sa healing at moving on. Mahirap daw kasing mag-focus sa trabaho kapag durog ang puso. Sabi naman ng iba, hindi advisable ang heartbreak leave at tanggapin na lamang nila dapat ang breakup. Bukod sa personal, maaari rin daw itong pagmula ng chismis. Gamitin na lang daw ang vacation leave kung hindi makakapagtrabaho ng maayos. Mental health leave o seminar naman ang pinupush ng iba dahil bahagi na rin naman daw ito ang pag-recover sa heartbreak. Pero para sa isang commenter, mas mabuting bigyang pansin ng iba pang bagay gaya po ng employment sa halip na heartbreak leave. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Malahimala ang nahulikam sa Turkey na pagkaligtas ng isang truck sa landslide. Bumabiyahe ang truck doon nang biglang tumigil ang sinusundan niyang truck. Nagsimula na palang gumuho ang lupa sa kalapit na minaha. Agad umatras ang truck para makaiwas sa landslide na mabilis na umabot sa naturang bahagi ng kalsada. Sa kasamang palad, 9 na manggagawa sa minahan ang natrap umano at pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Patuloy pa po ang investigasyon. Walang kawalas sa mga operatiba ang umano'y panloloko gamit ang online casino sa Cavite at Parañaque. Ang leader ng isang grupo nagtangkapang tumakas. Panoorin sa eksklusibong pagtutok ni John Consul. Bit-bit ang warat mula sa korte. Sabay-sabay na pinasok ng NCRPO at PAGCOR ang 4 na target area sa Cavite at Parañaque. Sa ikalawang palapag ng isang target sa Parañaque, may nagtangkapang mag-lock ng kwarto pero napigilan siya ng mga pulis. Doon inabutan pang nagko-computer ang ilang umano'y nasa likod ng isang online casino scam hub. Ito nga yung pinaka-workstation ng isa sa mga grupo na ni-raid ng NCRPO dito sa may bahagi ng Parañaque. Makikita natin itong mga computers ay naka-on pa na siyang ginagamit daw bilang marketing arm ng sindikato. At tulad nga nito, na kanilang binuboost itong mga ads na to para mahikayat ating mga kababayan na sumali sa kanilang online casino na direkta naman na malalaro sa mga cellphone tulad nito. Sa Bacoor, Cavite naman, inakalang nakatakas na ang primary target na si Encar Cordova. Pero may napansin ang mga operatiba na nakadapa sa bubong ng target na bahay. Uy, diyan ka lang ha. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang ha. Oh, diyan ka lang. Diyan ka lang. Kitin nyo na, kitin nyo na. Ayon sa NCRPO, nakulong na raw dati si Cordova dahil sa investment scam. Ngayon, lumalabas na pumasok naman siya sa online casino na sangkot daw sa pang-i-scam sa mahigit 30,000 online players. They were employees of Pogo before, Pogo operators. Ito, mga Pilipino, pumunta na ngayon nagsarili. And then, meron na silang mga online casino hub. Ito, yung mga bahay-bahay. In 2022, pinakamataas na earning nila is something like 200 million. Nawala rin sa kanila. Niloko na nila yung mga kliyente nila or yung nag-online sa kanila dahil hindi nila binabalik yung pera eh. Yung 200 million, sinulugan nila sa mga casino, hanggang nawala rin. Ayon sa PAGCOR, nakasamang nagsiyasat sa facility ng online casino, walang permit mula sa kanila ang operasyon ng grupo. Itinanggi ng leader umano ng grupo na scam ang kanilang online casino at online games. Paying po talaga. Pag nare-receive naman po yung, kumbaga, pag nag-cash out, nare-receive naman po. Maximum 100,000 po daily. Hindi po namin alam na ganun po pala yung sistema. Na license pala ang kailangan talaga. This is not sanctioned by the PAGCOR, meaning illegal, no permit, no tax. Pilipino ang nag-gaming dito. Cases committed over the cyberspace, lumalaki. Or
So it is just timely with the Chief PNP at ating pinaka-Chief Executive PBBM na nagsabi siya na lakasan natin ang ating capability on cyber investigation because of these rising cases committed over the cyberspace. Bukod sa computers at gadgets, kinumpis ka rin ang mga sasakyan na walang papeles na gamit ng 12 na aresto. Naharap sila ngayon sa reklamong illegal gambling at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Babala dahil sensitibo po ang susunod nating kwento. Ito'y tungkol sa lalaking itinampok natin itong Miyerkules lamang dahil sa epekto raw ng pagturok ng petroleum jelly sa kanyang maselang bahagi ng katawan. Ano kaya ang kanyang kondisyon at may pag-asa pa kaya siyang gumaling? Sa kagustuhang madagdagan ang pagkalalaki, isang malaking desisyon ang ginawa ng isang lalaki na pinagsisisihan niya ngayon. Ang lalaki, tatago natin sa pangalang Dante, nagpaturok ng petroleum jelly sa maselang bahagi ng kanyang katawan noong 2007. Wala naman daw naging problema noong una at nakakapagtrabaho pa nga daw ito sa bukid. Hanggang sa 2021 na ma-update saka kumikirot, nagkasugat-sugat pa noon. Minsan parang hindi ko na may hakbang yung paglakad ko. Dahil sa kanyang kondisyon, naapektuhan pati kanyang trabaho. Gayunpaman, may extra pa rin siya ngayon sa pagko-construction para may pambili ng gamot at pangtusto sa nag-iisa niyang anak. Mahirap man. Kasi hindi ko na may consider magtrabaho ang anak namin. Ako lang naman namumuhay sa kanya. Siya ay nagpapalakas ng loob sa akin. Ipinasuri natin si Dante kay Dr. Hector Santos, plastic and reconstructive surgeon sa Philippine Band of Mercy. Nagkaroon siya ng tinatawag na granuloma sa penis or penile granuloma from a foreign body injection. Mga huling 2-3 taon, medyo masakit na dahil namuuna yung mga in-inject sa kanya na petroleum jelly. The only treatment I could advise now is to do a surgical excision ng granuloma na yun. Pero babala ni Doc. Ang condition na to hindi naman nakakamatay. Kaya lang, merong yung iba nagkakaroon ng chronic infection sa pag-ihi at sa pagdaloy ng ihi. So, long-term effect niya, nasisira ang kidney. Sa mga nais tumulong sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Louvier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Mga kapuso, gusto nyo bang maging bayaning kapuso? Kung kayo po ay 18 to 65 years old, hindi bababa sa 110 pounds o 50 kilograms ang timbang, hindi nakainom ng alak sa loob ng 24 oras, may sapat na pahinga at walang sakit. Tara na po sa Ever Commonwealth Quezon City bukas, February 17, para sa ating taunang Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project. Give blood and save a life, mga kapuso. Literal na love is in the air sa pagpapakasal ng magkasintahang sakay ng hot air balloon sa Tarlac. At sa mga nagbabalak palang mag-date at humabol sa Valentine's Day, pwede nyo rin yang ma-experience. At nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine. Vicky, sa mga oras na ito, dagsa ang ating mga kapuso dito sa Nuclark City kung saan ginaganap ang 24th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. Iba't ibang mukha ng aso, tigre, elepante, dinosaur, birthday cake, at ang historical na Cartuja Monastery sa Granada, Spain. Ilan lang yan sa 19 na hot air balloons mula sa iba't ibang bansa na tampok sa 24th Philippine International Hot Air Balloon sa Nuclark City sa Tarlac. Dagdag sa masaya at makulay na vibes. Congratulations! Ang kasalang ito ng isang balloonist at kanyang partner mula Germany. It's very nice to be here and you see that and you see the friends here from Denmark, from Germany, from the Philippines. It is unbelievable. It's lovely.
unbelievable. I think it's the only aviation activity na lahat nakikita, nag-e-enjoy, bata or matanda. Nagpasaya din sa Himpapawid ang iba't ibang air shows tulad ng Global Stars Team Aerobatic Pyro Display na tila nagpagewang-gewang at nahuhulog sa Himpapawid. Crowd favorite ang Jet Parahawks na gumamit ng mga makinarya na unang sumikat sa isang Hollywood movie. It's our first time as a team in the Philippines. Captain Joy's invited us here. That's our first flight of the show. It's an amazing event. This location's fantastic. We're blown away. Amazing sobra. Yung exhibition talagang kakaiba. So, sobrang saya namin. First time namin maka-experience. Magtatagal ang 24th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta hanggang Linggo. Paalala sa mga pupunta, bawal magdala ng pagkain sa venue kung saan maraming food booth. Vicky, kabilang sa mga activities ngayong gabi ang music festival, tampok ang ilang local at international artist. Ganon din ang hot air balloon night glow kung saan sa aking likuran makikita ang mga naggagandahang hot air balloon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon.